Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako, okay naman. So, kuha tayong kape. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, this is a very good topic for mga bagong tattoo artist, mga nagsisimula pa lang or medyo nagsimula, nahinto, na-stuck, at parang walang improvement. This is for you guys. But if you are medyo advanced na sa tattoo or matagal nang nagtatattoo, well, pwede naman sa inyo to. Pwede kayo mag-comment sa baba, sa comment section kung meron akong mga bagay na hindi nasabi or you guys have any advice na you can give para sa mga bagong tattoo artists at sa mga nagsisimula pa lang. Comment kayo sa baba. Baka matulungan nyo sila. Pero bago tayo magsimula, intro muna. Yon! And we are back. Ayun, so I have 10 tips para sa mga nagsisimula pa lang mag-tattoo or mga bagong tattoo artists para mas ma-improve nyo yung tattooing skills nyo. So sana makatulong to. I'll give you guys 10 tips, no? Nilista ko yan dito para wala tayong makalimutan, no? Kung meron kayong mga gustong itanong or you have any other questions about this 10 tips, pwede kayong mag-comment sa baba. Pwede natin gawa ng video yan. Kung madali lang yung tanong, nire-reply ako agad yan sa comment section. Okay? So, simulan na agad tayo. So, una, ito. For me, this is my etong 10 tips na to, ito yung mga sa palagay ko dapat ginawa ko or dapat natutunan ko nung nagsisimula pa lang ako. Kasi nung nagsisimula pa lang ako, syempre, nagsimula ako mag-tattoo around 2010 and that time wala namang nagtuturo sa akin, walang nagturo sa akin at as in wala akong kilalang tattoo artists. Hindi pa sikat masyado yung internet nun. Puro kalokohan lang yung laman ng YouTube. Sa Google, halos wala ka namang ibang matututunan about tattoos. So, Ngayon, first tip ko is study and research, no? Use Google, YouTube, mag-search kayo ng mga websites. Merong mga websites na nagtuturo ng mga tamang tattooing tips, tricks, yan, para matuto kayo mag-tattoo. Huwag kayong masyadong umasa sa mga Facebook groups. Pag nagtanong kayo doon, ang daming nagko-comment, iba-iba yung comment. Malilito lang kayo, baka magkamali lang kayo. At hindi rin natin alam kung tama ba yung ituturo sa inyo. Nagtatattoo ba talaga yung nagko-comment doon? Baka nagtitrip lang. Lalo na sa panahon ngayon, napakadaming trolls sa social media. So, I suggest use other sources as well. Sa Google, sobrang daling maghanap dyan ng mga articles, ng mga websites na nagtuturo mag-tattoo. No? Sa YouTube, sobrang dami dyan. May sample pa, katulad na ito, tayo. So, I suggest do your research. Pag-aralan nyo maigi. Like, hindi lang naman sa tattoo eh. So, everything that you will do, make sure you study first, you do your research before you dive into what you're gonna be doing, diba? Yun. So, pag-aralan nyo rin. Number 2, medyo maraming nagkakamali dito. No? Lalo sa panahon ngayon, sa sobrang dali umorder, sa sobrang lawak ng mga marketplace ngayon sa social media, sa internet, diba? Sobrang dali. So, ang dami nagkakamali dito, no? Hindi dahil mas mahal yung gamit mo o sobrang mahal ng gamit mo,
magiging mas magaling ka na, no? Yes, mas magiging maganda gamitin, mas maayos gamitin yung gamit mo, but not always better gears will make you a better tattoo artist. But eto, correct equipments, yun ang kailangan mo. Hindi dahil mahal tong tattoo machine na to, ito yung bibilin ko. Paano kung ang kailangan mo pala is liner, tas yung nabili mong tattoo machine is good for shading? Like, especially this applies to coil tattoo machines, no? Meron mga sobrang mahal, ang ganda lang tignan, or even sa mga pen type, may mga ang ganda lang tignan, may screen or may whatever na yan. Tapos hindi mo naman i-check yung RPM niya, yung strokes niya, na-adjust pa. I mean, di ba? Hindi dahil mas mahal yung gamit is mas magiging magaling ka. Kailangan tama yung mga gagamitin mo. Like for example, especially if you're gonna be like a coil tattoo machine user, that's medyo rare na siya ngayon, no? Kung coil yung gagamitin mo, meron kasing coil na pang liner, may coil na pang shader, may coil na pang color packing. So iba-iba din yung settings niya, yung presets niya, yung adjustments niya. So ayun, kailangan tama yung mga equipments na bibilin mo. Hindi dahil mahal yung bibilin mo, maganda yung bibilin mo, is gagaling ka na. Paano kung mali naman, di ba? So it should always be the correct equipments. Yan. Ang dami kasing ang daming nahihirapan. Like, may nakilala ko, sabi niya, hirap na hirap siya mag-lining. Hirap na hirap siyang gamitin yung liner niya. Pagkita ko, coil kasi yun mali-mali yung mga nakakabit. Parang halo siya ng liner, halo ng shader, ganun. Tapos mali yung adjustments. As in, sobrang ang daming mali doon sa machine. So, kaya nahihirapan siya mag-tattoo. Kasi nga, mali yung ginagamit niyang machine, mali yung mga parts, diba? So, isa yan sa pwedeng maging struggle mo kung nagsisimula ka pa lang. Like ako, nung nagsisimula ako, I actually did my research. Kaya yung nabili kong machine, nung time na yon, isang liner, isang shader, natutunan ko na siya na, magkaiba pala sila. Kailangan ko palang gumamit na ito. Yun. So, hindi ako naghamali kasi sabi nga nila, di ba? Buy nice or buy twice. Pero, buy the correct items din. Buy the correct equipments, di ba? So, bumili ka na ng tama para along the way, mas less yung gastos mo. At mas tama yung gagawin mo. Yan. So, eto. Next, number 3 is know your machine. Yan. Kailangan, syempre, kilala mo yung machine mo. Kasi, alam ko, ang dami nagtuturo sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Ganitong volts gamitin mo, ganitong voltahe gamitin mo, ganitong adjustments, ganitong strokes. Pero kasi, magkakaiba tayo ng machine. Pwedeng, sige, sabihin natin, parehas kayo ng machine, pero parehas ba ng timpla yun? Parehas kayo ng voltage, pero yung machine nyo, parehas ba ng input, ng output? I mean, magkakaiba talaga siya Kaya nga sinasabi ko, hindi sobrang standard yung mga machine Paano kung magkaiba ring klase ng karayom yung gamit nyo? Or magkaibang klase ng, halimbawa, ngayon sa mga pen type, yung cartridge, magkaiba kayo ng cartridge. Yung cartridge mo, matigas yung silicone or yung parang membrane sa loob. Yung sa kanya, naka-spring. Iba-iba, maraming factors. So, kailangan kilala mo talaga yung machine mo, kilala mo yung mga equipments mo para you can adjust then na mararamdaman mo talaga na tama yung adjustments mo. Hindi lang sumusunod ka sa presets ng ibang artists. Kasi kung iba yung machine mo, iba yung tanggap niya ng voltahe, iba yung bigay niya ng stroke. So, magkakamali ka talaga kung hindi mo kilala yung machine mo. So, you need to know your machine, guys. Ayun. Eto. Next one. Number 4 is saan na ba? Ito, sobrang importante na ito. Pasensya na kayo, may listahan ako dito. Ayoko kasi magkamali, no?
Ayoko din i-freestyle dahil baka may makalimutan ako. So, eto. Number 4 is master fundamentals. Yun, sobrang daming nagkakamali dito. I mean, sobrang daming hindi gumagawa nito. Like, simula na agad mag-tattoo, maningil, tayo ng shop, bumili ng mga gamit, kumuha ng mga clients, tapos fundamentals is just like, what? Parang sa skills niya, yung fundamentals niya is parang level 2 lang. Level 3 lang. Sobrang hindi nag-practice ng fundamentals. So, ano nga ba yung fundamentals? Siyempre, mga bago yung nanonood. Fundamentals is yung mga lining, color packing, yan, shading, paano ba yung ginagawa sa tattoo. Diba? Like for example, sa basketball, fundamentals, dribbling, diba? Shooting, passing, diba? Yun, parang ganun. Kung wala ka ng mga fundamentals na yun, hindi ka makakagawa ng maayos na tattoo. Like ako, I firmly believe na kung wala kang fundamentals or kung bagsak yung fundamentals mo, bagsak din yung magiging gawa mo, diba? So, you still have to practice, you still have to master your fundamentals bago ka maningil sa tattoo. Yan. Kasi, wala akong fundamentals, di ka makakagawa ng magandang pyesa, ng magandang tattoo. Like, kahit sobrang galing mo mag-drawing, kung hindi ka maalam sa fundamentals ng tattoo, hindi ka naman makakapag-lining, hindi ka makapag-shading ng maayos. Oo, alam mo yung gagawin mo. Doon sa design mismo, alam mo paano siya kukulayan, pero wala kang fundamentals, bagsak yung fundamentals mo, hindi mo mai-translate into tattoo yung gusto mong mangyari. Yan. So, fundamentals is very important, guys. So, make sure you practice pa rin fundamentals and pag-aralan nyo pa rin siya. Hindi dahil sobrang galing mo mag-drawing, magaling ka na mag-tattoo agad. Hindi. Fundamentals muna. Yun. Next, eto. Number 5. Speaking of drawing, learn drawing and coloring techniques din. Hindi lang dahil nakikita mo, madaming pwedeng paggayahan, diba? You still have to learn drawing and coloring techniques, no? Like, you have to learn like composition, light sources, color theory, yan. Ano nga ba yung nababagay na kulay? Siyempre, pag-aaralan mo yan eh. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Kapag Pilipino yung tinatatoan mo, iba-ibang kulay tayo eh. Diba? Light source. Paano ka nga ba mag-shading ng tama kung mali yung or hindi ka marunong sa light source? Eto, bigyan ko kayo ng sample ah. Etong video lang natin, kapag ginalaw ko yung ilaw, naiiba. Diba? Naiiba yung light source. Lumalakas yung puti dito, nagkakaroon ng matinding shadow dito. Ganon din sa drawing. Pag nagtatattoo ka, saan mo ba kukunin yung light source? Halimbawa, nagtatattoo ka, gusto mo kunin yung light source dito, sa side na to, or gusto mong kunin yung light source dito, sa baba. Depende sa'yo. Depende dun sa hinahabol mo sa tattoo or sa gusto mong mangyari sa tattoo. Kasi hindi lang dahil shading ka marunong mag-shading, magsha-shade ka na ng magsha-shade sa lahat ng part na gusto mo. Mali. Hindi siya ganun eh. Actually, madali pa nga yung sa shading. Ang medyo mahirap is yung paglalagay ng highlights, paglalagay ng puti. Kung hindi ka marunong sa light source, hindi mo malalaman kung saan nilalagay yung mga puti unless yung ginagaya mong tattoo is talagang tattoo na siya. But, what if, katulad ko, gumagawa ko ng sarili kong mga designs, dinodrawing ko lang to, ako mismo yung nag-i-imagine, nag-iisip nung drawing, nung tattoo. Kung hindi ako marunong sa light source, hindi ako makakapag-shading ng maganda at hindi ako makakapaglagay ng mga highlights ng maayos kapag ginawa ko na yung tattoo. Yun. So, kailangan rin pag-aralan yun. Ano pa? Ito, number 6 is, ito, medyo, medyo mahirap siya. Especially sa panahon ngayon. Kasi,
number 6 natin is you find your own style and then look for an artist na medyo similar yung style mo sa pagtatattoo. So, kung hindi ka talaga mahiling mag-drawing, kung hindi ka talaga nagdo-drawing or gumagawa ng kahit anong art, medyo mahirap malaman kung ano yung sarili mong style. Pero if you're really doing arts na before you dive into tattoos, feeling ko alam mo na kung ano yung style mo. And then once you know your style, kapag nakahanap ka ng artist na medyo similar sa style mo, you can ask for mentorship kung mapapayagan. Yun yung pinakamahirap sa panahon ngayon. I don't know, maybe mentorship is hindi na siya, parang hindi na siya uso ngayon. I don't know, hindi na siya sikat. May nagme-mentor pa ba ngayon? Or lahat na ng artist ngayon sa YouTube natututo? I don't know. Pero I'm still, mas gusto ko pa din na merong mentorship, merong kang mentor, diba? Nag-apprentice ka. Kasi iba yung pagpapasa ng skill kapag meron kang mentor. So, ako, naniniwala pa rin ako sa mentorship, apprenticeship, no? So, isa yun sa pinakamahirap gawin ngayon, pero isang makakapag-improve sa'yo bilang isang tattoo artist if you find your own mentor. Yan. Number 7, ito, take pictures while you're doing the tattoos. Kung may kasama ka, papicturan mo, hindi ikaw na nagtatattoo, yung tattoo na ginagawa mo. Picturan mo yan, tapos check mo before you continue. Kasi sa picture, kitang-kita mo agad yung mga mali, yung mga pangit. Kitang-kita mo agad kung mali na yung composition mo, mali na yung shading mo, hindi na vibrant yung color packing mo. Makikita mo agad doon yung contrast, kitang-kita doon kasi hindi gumagalaw yung I don't know, for me pag sa picture kasi kitang-kita mo agad lahat ng mali Kapag sa personal, parang hindi mo makita yung mali. Ewan ko, ganun ko nakikita. That's how I perceive yung mga ginagawa ko. Kaya ako, madalas talagang humihinto ako para picturean. So check ko muna and then I'll continue. Yun. Ang laking bagay nun. Nakatulong siya sa akin. Sana makatulong sa inyo. Ayun. Number 8, eto, isa pa. Videohan mo habang nagtatattoo ka. Yung close-up, yung tattoo, yung tinatattoo mo, yung videohan mo. Tapos, kapag atas mo mag-tattoo, tignan mo kung tama yung ginagawa mo. Pag-aralan mo, tignan mo kung saan ka nagkakamali. Tignan mo tandaan mo kung saang part ka nahirapan. Tapos, panoorin mo yung video. Pwede mong makita doon kung ba't ka nahihirapan. Pwede mong makita, ay, kaya pala hindi ko masyadong binabanat yung balat. Ay, kaya pala kasi kaya pala nabubura yung stencil kasi nakapatong yung kamay ko. Yun. So, laking bagay nun. Mare-review mo. Ginagawa din yan ng mga ibang, sa mga ibang, like for example, sa sports, sa basketball, pinapa-video nila and then pinapanood nila. Tapos, napapag-aralan nila kung saan sila nagkakamali, ano yung mga challenges nila, opportunities, yun. So, sa tattoo, ganun din. Try nyo yun. Ako, naging effective siya sa akin. Pero ang nahirapan lang ako nung panahon ko kasi, syempre, hindi pa naman ganun kaganda yung mga cellphone noon. Cellphone ko, yun, hindi pa ganun kaganda. Tapos, hindi ko naman nare-record ng sobrang haba. So, nagre-record ako, clips lang. Tinitignan ko lang kung doon sa mga part na nahihirapan ako, yun yung wini-videohan ko. Yun. Number 9, eto, pag-aralan nyo rin yung mga type ng needles kasi sobrang daming type ng needles. May liner, may shader, round shader, magnum shader, magnum 1, magnum 2, flat shader. Meron pang mga bug pins, titignan mo rin yan. Sobrang dami. So, kailangan pag-aralan mo yan kasi para tama yung ginagamit mong mga karayom habang nagtatattoo. Kasi ang dami dyan, gagamit lang ng isang liner, isang shader. Kulang yun para sa akin, especially kapag medyo technical yung ginagawa mong design. I would suggest you learn the types of needles and then para magamit mo ng tama. Kasi yung iba hirap na hirap magkapal ng linya na
pumuputok na yung lining. 'Di ba? Kumakapal na ng sobra pero hindi siya malinis na lining. Yung iba naman, inuulit-ulit, nagsusugat. Ano pa? Iba, ang daming mali. So, learn the type of needles para hindi kayo mahirapan sa paglilinya, sa pag-shading, pagkukulay. Kasi, pag tama yung mga needles nyo, mas madali. Mas tama, mas malinis tignan yung outcome ng tattoo. Kasi kapag ipipilit nyo yung, halimbawa nyo, 5RL, ipipilit nyo pakapalin, pwede, siguro, talagang magla-lining and shading ka doon para kumapal yung linya. Or, di ko alam. Mahirap. Ako talaga, kapag makapal, magamit ako makapal na liner. Kapag manipis na liner. Mas madali actually. Hindi siya, parang isang beses nyo lang naman pag-aaralan yung mga types of needles and then, dali na niyang gamitin, dali na niyang tandaan. Hindi kayo mahihirapan. Mas maganda pa yung magiging result ng tattoo nyo. Ayun. At number 10, pinakahuli at pinaka-importante sa lahat, syempre, practice kayo. Practice lagi, even for tattoos. Hindi ka naman gagaling dyan kung hindi ka magpa-practice ng magpa-practice. Diba? Kesa sabihin mo kasi, ang dahilan mo sa sarili mo, walang customer, hindi ako makapag-practice. Ang daming paraan para mag-practice. Pwede kayong maglagay ng, yung may nabibili na nga nun mga cartridge na ballpen yung laman. Okay yun, maganda pang practice yun. Ano pa? Pwede kang mag-practice sa prutas, sa orange yan. Pwede kang mag-practice dyan, practice skin. Sa baboy, may gumagawa pa ba nun? Parang wala na. Well, actually, sa practice skin, medyo mahirap mag-practice doon. What I suggest is sa ano talaga, ako ang ginagawa ko nun, sa orange. Kasi yung naka-curve siya, tapos medyo mahirap din. Pag lumalim ka, nasisira. Kapag mababaw, hindi rin kumukulay. So, parang may pores pa yung orange. So, ako gusto ko nagpa-practice doon dati. Pero, at least practice is practice. If you're practicing every day, masasanay yung kamay nyo sa strokes, sa linings, yung mga tamang galaw, pendulum, yan. Diba? As long as you're doing or you're practicing, it's a good thing pa din kasi hindi nagpa-practice. Diba? Yun lang, medyo mahaba na yung video natin. Sana nagustuhan nyo. Sana marami kayong natutunan. Kung bago kayo sa channel na to, please do subscribe and hit the bell icon dahil nag-upload tayo ng video every Saturday, 7:30 p.m. So, click nyo na yung bell icon para nanonotify kayo. Okay? Yun lang. Peace out.